What are we doing every morning? We read. What are we reading? The Bible. The good news of God, the Word of God. What time is it? It is about time to read ang salita ng Diyos. Magbabasa tayo, babasa po tayo. Sinegwayan ko lang ng English sa simula. Joke lang. Pero magbabasa po tayo Tagalog. Ang salita ng Diyos yung version, Marcos, Kapitulo, kasi yung Kapitulo, Tagalog ba yun o Latin? Marcos, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang, ay hindi sir, 21 hanggang 28. Yun pala, kasi kahapon pala yung 18 yata yun. Pero anyways, 21 hanggang 28. 21 hanggang 28. Marcos, Kapitulo 5, Kapitulo 5. So, may title siya na Ang Anak ni Jairo at ang Babaeng Dinudugo. Jairus' daughter and the Bleeding Woman. Tsaka, i-continue natin yung the Bleeding Woman tomorrow. Pero ngayon, hanggang 28 muna tayo. So, mayroon siyang parallel verses or verses that interconnected to each other. Matthew chapter 9 verse 18 to 26, tapos Luke chapter 8 verse 40 to 56. Pero 21 tayo ng Marcos, Kapitulo 5. Verse 21, nang makabalik na sina Jesus sa kabilang ibayo ng lawa, sakay ng bangka, nasa dalampasigan pa lamang siya ay naglapitan na agad ang napakaraming tao. Multitude of people. 22. Isa sa mga namumuno ng sinagoga, mali ako basa. Isa sa mga namumuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo, ang dumating doon, si Jairus. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Listen to that. Pagkakita ng pinuno ng sinagoga o ng isa sa mga namumuno, administrator, doing admin task there, kasi di Pharisees yan. Hindi siya nagtuturo ng kautusan. So, isa sa namumuno sa sinagoga, nagngangalang Jairo, ang dumating doon. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan ni Jesus. So, these are some people inside Judaism, especially working for the Pharisees or working in the synagogue, bow down to God. Bow down to our Lord Jesus Christ in this scenario. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan ni Jesus. 23. Nagsumamo. Pleaded. At nagsumamo and he beseeched. At nagsumamo, nag-aagaw buhay po. At nagsumamo, tapos ito yung sinabi niya, at nagsumamo, quote and unquote, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Kaya kung maaari, sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya upang gumaling siya at mabuhay. 24. Kaya sumama sa kanya si Jesus. Sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa kanya. So, pressing him. Verse 25. Let me just check. Yep. Verse 25. May isang babae roon. So this instance is happening at the same time. Almost exactly at the same time. But Jairus came to our Lord Jesus Christ first and then the bleeding woman. All right. Verse 26. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. So 12, the woman is bleeding for 12 years. 26. Maraming hirap na ang dinanas niya sa kamay ng iba't ibang manggagamot, naubos na rin ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. So, worldly medicinal practices wasn't able to heal her, and manggagamot, same thing. So, she reached out to a lot of doctors back then, but nothing or no one was able to heal her bleeding. All right. So, lalo pang lumala ang kanyang sakit. 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus.
Kaya, nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi niya, mahawakan ko lamang ang damit niya ay gagaling na ako. So if you can see, different situation, Jairus' daughter is kind of sick and is on the verge of being unalive or losing her life. And then the bleeding woman is actually suffering for 12 years already, and nothing that she tried ever helped her out, and no one was able to help her out. So these verses that we're reading, itong mga binabasa natin, ay nagpapakita ng sitwasyon kung saan maipapakita, una, ang pagmamahal ng Panginoon. Pangalawa, yung nagtitiwala sa Panginoon ay hindi niya pababayaan. Pangatlo, wait lang. Una, yung pagmamahal ng Panginoon. Tapos yung pangalawa, na pinapakita ng, at least nitong mga verses na binabasa natin, yung pagmamahal ng Panginoon, hindi sila tinalikuran ng Panginoon. So, hindi sila tinalikuran ng Panginoon, tapos yung pananampalataya nila, yung paniniwala nila, na buong puso sila nagtitiwala na, alam ko kaya mo kaming pagalingin. Alam ko kaya mong masolusyonan tong pinagdadaanan namin. Hindi lang namin alam kung paano, pero alam namin kayang-kaya mo. So, hindi ko muna didiinan, i-continue natin. Kasi yung continuation nito, yun naman yung magpapakita kung ano yung response ni Lord. Pero dito pala may initial response na si Lord. Hindi niya sinabi kay Jairus, anong pake ko sa'yo? Hindi naman niya sinabi doon sa bleeding woman na wala kang halaga sa akin. Hindi. But God, our Lord Jesus Christ, entertained them. Alright. But the bleeding woman is not doing any actions yet. And the bleeding woman haven't approached our Lord Jesus Christ yet. So that will be tomorrow. So yeah, I think that's it. So kung medyo na-interest kayo or medyo parang curious kayo, pwede nyo basahin naman. So yung cover nitong title na to, at least sa ASD, ang salita ng Diyos yung version, is verse 21 hanggang matapos na pala to. Hanggang verse 43 na. Pero ipapartition natin para hindi overwhelming yung wisdom or yung gustong sabihin sa atin, Lord. Hati-hati lang. Hati-hatiin lang natin sa 3 pang araw. Bali 2 araw pa. So, yeah, may 2 part pa ito. Part 5 tomorrow, and then part 6 so tomorrow is Wednesday, on Thursday. Part 6 on Thursday. But the title, ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo, covered na niya yung verse 21 hanggang verse 43. The last verse. Yep, the last verse. Yeah, I think that's it for the meantime. So, magkikita-kita naman tayo bukas. So, yeah, pag-usapan na lang natin ulit yung kasunod bukas. And, yeah, that's it for me today. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow for another Bible reading in Tagalog, ang salita ng Diyos. Bye for now.